Ayan, at dahil nga po, days to go na lang bago mag Metro Manila Film Festival sa Kapaskuhan mismo, mag-open ang 8 pelikula ba? Kasi apat na pelikula lang yung napuntahan namin na nag-imbita sa amin, pero may mga iba pa naman pag-uusapan. And this time nga, yun ang ating talakayin, o di ba? Sa mga entries na nakapanayam namin ang mga bidang artista at mga direktor, nandiyan dyan ang Bar Boys na pinagbibidahan ng mga original cast members na sina Kian Cipriano, si Rocco Nasino, Enzo Pineda, and Carlo Aquino with Tita Odette Can sa direksyon ni Kep Obanda, na siya rin nagsulat nung una, at this time kasama na dyan na may mga bagong artista gaya ni na Will Ashley, si Emilio, sino to? Kapatid ni asawa ni Megan Yang, Emilio Daes. At saka marami pang iba na mga bago din. Ang ganda nung premise ng movie kasi hindi siya yung, sabi ko nga doon sa isang tanong ko, sabi ko, baka naman preachy ang dating na yung tipong because law, ang hirap kasing talakayin yung batas sa pelikula. Nagaya nung Bar Boys 1 na pinapakita doon yung naging struggle ng mga law students habang nag-aaral sila ng abogasiya. And this time, after school na to, nagpa-practice na sila, naiinkwentro na nila yung sari-saring mga batas na kinakaharap at pinagtatanggol ang mga issue, advokasya, programa, etc. So, sabi naman nung director ni Kip, nung tinanong kung baka naman kako nagle-lecture itong pelikulang ito kasi gusto nating ipamulat sa mga tao na talagang ang batas ng Pilipinas, maraming batas, ang mga may butas. At yung mga batas, pinoprotektahan yung batas mismo. Parang gano'n. Hindi yung tao, hindi yung kapakanan ng tao ang At sabi niya, yun ang mapapanood natin dito. Although, isa kaparaan ng relatable sa mga tao, relatable sa mga may maliliit na issue, uso sa tahanan, sa lipunan, sa barangay, etc. Hindi ito yung klaseng pelikula na puro daldalan lang ng daldalan tapos tinatalaka yung mga usapin sa alam mo yon sa mga hostisya, etc. Hindi daw ganoon yung movie na nakikita naman namin base sa trailer na mukha nga. And again, syempre given na yung mahusay na performance ni na Carlo Aquino at marami pang iba na syempre tinitingnan natin na magiging magpo-prominent, kumbaga magiging prominente pagdating ng mga awards kasi alam naman natin napakahusay na pelikulang ito. In fact, sa Bar Boys 1, dito nga binigyan ng parangal sa kauna-unahang pagkakataon sa tinagal-tagal na niya in her almost 50 years sa industriya, si Tita Odette Can na talagang close po sa amin. Talagang halos na grand slam siya bilang best supporting actress dito sa kanyang papel na ginampanan. Nakakuha pa siya ng urian at ng iba pang mga karagdagang parangal bilang best supporting actress. And then, ang sumunod nating pag-uusapan dyan, yung Regal entry na Shake, Rattle, and Roll, The Evil Origins. Again, 3 episode, syempre yan, hindi naman nawawala yan sa tradisyon nila. But this time, iba ang approach kasi makikita natin, iba na yung kwento. Yung kwento ng, although nandoon pa rin yung evil versus good, makikita natin may punto dito, may istorya dito sa Shake, Rattle, and Roll na malalaman mo na may pagkakataon na nagtatagumpay yung evil over good na dapat hindi, di ba? Kaya ipinapaliwanag ng pelikula na kailangan nakabase yung faith sa faith ng family, at ang faith ng family nagkakaisa. Puro pamilya yung tinalakay dun sa mga bawat episode na as far back as 15th century sinimulan nila ng ganun hanggang sa current year. At nandito nga, syempre, star-studded dito. Nandiyan sina Janice de Belen, Manilyn Reyes, Richard Gutierrez, Carla Abellana, si Ivana Alawi, at ang mga baguhan again, ayan, sina Dustin Yu, nandun ba? Yung maalala, sina Brent, sina Fiang, marami pang iba na, syempre alam natin pag Shake Rattle, yung Francette,
Francine Diaz at saka si Seth Fedelin, mga nagbibida sila sa isang episode. Alam natin na pag pelikulang yan, at tatlo ring episode, tatlo ring magkakaibang director yan, na talaga namang naging mabusisi at naging aminado silang lahat na bata pa lang sila, tagahanga na sila ng Shake, Rattle and Roll franchise ng Regal Films, na hindi na natin mabilang kung pang ilang Shake, Rattle and Roll ito. Kaya nga Shake, Rattle and Roll, The Evil Origins, itong title ng kanilang pelikula, na again, entry sa Metro Manila Film Festival, showing this December 25. Ang sumunod pang napuntahan naming press conference ay ang Manila's Finest ng Signal, MQuest, na pinagbibidahan ni Piolo Pascual, Enrique Hill, Cedric Juan, Ariel Rivera, Romeric Sarmenta, si Dylan Minor, Joey Marquez, sino pa ba? Maraming mga pogi. Actually, ang popogi ng mga artistang ito, dito naman, medyo period din ito dahil ang tinatalakay naman na tema dito ay yung kapulisan noong late 60s and 70s. Okay? Yung Manila's Finest, ano yung mga value sa buhay na applicable pa rin at nakikita natin, yung mga sistema pa rin ng araw na existing pa rin hanggang ngayon sa mga 2025 na tayo, at makikita mo talaga dito sa period piece na dinirect ni Raymond Red, talagang makikita mo yung pagsusumikap ng pelikula na mai-transport tayo doon sa certain period na yon, na talaga namang mararamdaman natin ang naging buhay ng mga pulis nung 60s, 70s, na sabi nga natin, hindi naman nalalayo sa mga issue nitong pinag-uusapan niya. Actually, parang ito yung isa sa mga pelikulang uunahin kong panoorin at pag-aaksayahan ng pera at panahon, kasi pinanganak ako nung early 70s. Nakikita ko na yung sistema, nararamdaman ko na Gustong parang personal sa akin na parang pinanood ko to, makabalik ako doon sa ganung panahon na nakikihalubilo din ako at naririnig ko rin yung mga kwento ng mga pulis at kung paano nilang pinangangalagaan ang safety and security ng ating buhay at ng ating bansa. Ang ganda nung issue na sana nga ay mapansin din at mabigyan ng tamang audience itong ganitong klaseng pelikula. And of course, ang pang-apat na pelikula na talaga namang ibang klase rin ng tema tinatalakay, itong Anne-Marie, sa direksyon naman ng mahal nating kaibigan at Capo Vilmania na si Direk Jeffrey Heturian, na talaga naman lagi namin nakakausap ng mga nakaraang panahon, at talagang binibida niya sa amin na nagkatrabaho sila ni Angelica Panganiban, na kinikwento nga niya na nung araw parang ayaw niya ng makatrabaho dahil padiva, pero syempre nagbabago ang tao, nagkakaroon sila ng mas magandang pangunawa sa buhay. Kaya masaya ang naging resulta ng pagsasapelikula nitong Anne-Marie, na tumatalakay naman sa tema ng annulment, na kung saan si Sanjo Marudo, asawa niya si Solen Yusuf sa kwento, si Angelica, asawa naman niya si Tom Rodriguez, at kapwa sila nag-file ng annulment. At ang judge na dumidinig noon ay si Eugene Domingo, na alam naman natin kung gaano din kahusay. Ang ganda nung premise ng kwento, pero sabi ni na Direk Jeffrey, hindi ito yung, again, sabi nga namin sa Bar Boys, hindi ito yung klase na nagpipreach or yung nagtuturo na ganito, ganyan-ganyan. Kasi very relatable, very common na nakikita natin at nababalitaan natin sa mga kapitbahay natin na nagkakaroon ng mga issues sa kanilang mga marital status, sa kanilang mga marriage relationship, at saka mga usapin sa pamilya kapag may anak, bakit ganito, ganyan-ganyan. At yung mga grounds for annulment na ngayon sa bansa natin ay talaga namang openly na pag-uusapan na, at marami na ring sabihin natin tumatangkilik or yun na gumagawa, kasi syempre bilang individual, ang isang may bahay, ang isang lalaking may asawa ay mga tao pa rin na may mga, alam mo yun, may mga individuality pa rin na kanilang ginagawa at ginagampanan, higit sa kanilang mga bilang may asawa, may anak, etc. Di ba ganon? So napaka-exciting nitong apat na entries na tinalakay namin. Although may mga iba pang entries, andyan yung I'm Perfect, yung tungkol naman sa people with Down syndrome, tapos yung kay Mami Vice Ganda, nakasama si Nadine Rusan, ang cute na trailer, yun to sa pagiging ina, na sa trailer pa lang alam mo na may anak si Nadine Lustre, pero parang si Vice Ganda nagpalakit. Common yung tema, pero knowing na ang director nito ay si Junlana, nabigyan ito ng ibang touch. And then nandoon pa rin yung ano pa ba yung ibang movie?
yung sa Regal uli, yung sa love team ni na love team ni na Dustin, ni Will Ashley. Nakadalawa pala si Dustin at si Will, no? Kasama nila yung kanilang co-PBB star na si Bianca ba yun? Si Bianca ba? Whatever. Na, yun na. Kasi nga hindi ko na-interview. Charot. At meron pang isa. Ano pa ba yung isa? Ano pa ba yung isa? Binanggit ko. I'm perfect. Love you so bad. At saka, whatever. Basta walo yan. Hay nako! Yan. Basta ako, syempre, ganun lang naman yan ang buhay. Dinidiscuss ko, pinag-uusapan natin. Syempre, didiscuss ko dito yung mga 4 lang naman na napuntahan natin, na nagtiyaga po sa atin na imbitahan tayo at alagaan sa mga media ko na ginanap nila. O the rest, o di, pahala na kayo, dead ba na? hindi mahanap ni Don kung ano yung mga yun eh. Nakakaloka tong badidin. Alam mo po ito si Don, wala lang yan, tingin lang yan ng tingin dyan, tapos hindi naman niya inaalam kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Nakakaloka. Diba? Pwede namang i-google. But anyway, kayo na po ang bahala. Basta yung 4 na yon, nire-recommenda namin yan sa inyo, hindi dahil sa kasi interestingly, napag-usapan natin. Ganun lang kasimple yun. And on that note, Merry Christmas po sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Papa Bernabet Nabus. Nagpapasalamat sa mga sponsors. Babu!